Magandang araw po mga kapuntos, at sa araw na ito po meron po akong tampok na video para sa inyo at sana ay magustuhan ninyo. Kaya sa mga bago pa po sa aming channel, please po don't forget to hit the subscribe button at ang notification bell para maging notified kayo sa bawat video na ilalabas ko sa channel na ito. At bilang kahilingan po ng punto por punto team at naway maintindihan po ninyo, sana po wag nyo pong i-skip yung mga ads sa aming mga video. Sa maliit na bagay na po na yan, malaking tulong po yan sa ating programa at sa ating ministry. Sana po maunawaan po ninyo. Maraming salamat po, kaya wag na po natin patagalin. Simulan na po natin. Hello, magandang gabi mga kapatid. Kumusta po? Galing tayo sa Mandaue kanina. And then, naghintay lang tayo sa resulta po. And then, bukas meron pa akong examination bukas. No? Pero ngayon, dito na tayo sa tindirhan natin para dito tayo sa stay tayo kay Ate Lulot. Bispo, dito tayo sa kanyang bahay. Kumusta po? At ngayon, may isi-share po ako sa inyo ngayon. Excited na ba kayo? Ang ganda ng sinabi ni Saint John of the Cross about sa ating mga kasalanan, about sa atin. It is all about us. Okay? Maganda po ito, and then at isi-share nyo po ito sa lahat na mga kapatid natin. Si Ate Christ Part, B.A. Father D and all, Giovanni Onzo, Altirado, nanood sa atin. At si Jeanette, GRL, Juan Rosel, hi Father, good evening. Si Mariel, Linio, kumusta rin Mariel? Si Victoria Perez Carmelutes, si John Lawrence Pabilan, nanood sa atin ngayon. Okay. So ngayon mga kapatid, ito yung isi-share ko sa inyo. Dahil for how many days hindi ako nakapag-share sa inyo. Yung sinabi ni Saint John of the Cross about sa ating mga kasalanan. What does being in a state of sin due to our spiritual life kung patuloy tayo na namumuhay sa kasalanan, lalo na yung grabe mga kasalanan. Ito yung side effect. Meron pa lang yung impact sa ating spiritual life. Una, sin blinds the intellect. Karamihan sa atin, it blinds our intellect. We no longer logical. We no longer practical. Because sin blinds our intellect. So, makontaminate na yung ating sound mind. No? Sound intelligence. Makontaminate na po. So, grabe yung impact sa ating kasalanan mga kapatid. It blinds our intellect. Hindi na natin makita ang logical na dimension nito. No, dahil bakit blind? It blinds us dahil yung iniisip natin, it is all about our own pleasure and goodness. Yan ang unang punto na sinasabi ni Saint John of the Cross. It blinds the intellect. Ano pa? Sin weakens the will. So, wala ka ng pag-asa. Ang dali mo nang umatras. Ang dali mo nang umayaw. Compare sa dati. Okay? It weakens the will. No? Yung will natin ay makapagbigay sa atin na mamuhay tayo ng puno ng pag-asa. Sabihin nila, puro makasalanan dyan nasa simbahan. Therefore, hindi na maganda na pupunsa pa sa simbahan dahil at
lahat naman makasalanan. No exemption. Pati yung pare na yan. Parang wala na tayong moral lahat. Yan. Sin weakens the will. Ito po ay karanasang ma-experience natin when we increase sinfulness in our lives. Yan po ang katotohanan. Sin weakens the will. But kung patuloy tayong tatanggap sa sakramento, mabalik yung sigla natin. Babalik yung lakas sa ating will. Yan ang kinakailangan natin. So this coming Christmas, mga kapatid, para hindi na tayo maging anong Tagalog ng buta? Blind our intellect. Let us go to the sacrament of confession. Not only weakens the will, ano pang epekto nito? Sin defiles us. Makapag-contaminate sa atin. So, wala ka ng direksyon sa buhay. Wala ka ng puro na lang masama yung iniisip natin. So, madumi yung isipan natin. Madumi din yung budhi natin. Sabi ng Apostol San Pablo, bulag-bulag. Salamat, sister. Sister Gladys. So, yan po, mga kapatid. So, paano natin malilinis yung ating isipan? Go to Jesus. Receive Jesus. In His libre lang po yun. Wala po yung bayad. No? Pero ngayon, nag-relax po na tayo. Noong 2 weeks tayo nag-relax with dahil merong nangyari sa atin ng isang araw. Pero okay lang. Okay naman ako ngayon na sobrang lang sa paglalaro. Sa paglalaro ng tennis. So sin defiles us. Makapag-bigay ito sa atin ng walang kabutihan talaga. And not only that, makes us disorderly. Hindi na order. Hinay imong audio, Father. So, mahina yung audio ko. Parang okay naman. Lakas yung audio dito, mga kapatid. Okay? Kindly comment, mga kapatid. Mahina daw yung audio ko. Pero ngayon, kumusta na? Okay na ba yung audio ko? So, yan, mga kapatid. Makes us disorderly. So, magulo na yung buhay natin. When we increase our sinfulness, the more our life becomes disorder. So, kung magulo na yung buhay mo, wala ka ng direksyon, panahon na po ngayon. Let us all together, kasama po si Father Darwin, let us embrace Jesus in His sacrament po. Makes us disorderly. Yahangan liwa signal. Okay naman, Father. So, okay lang yung signal ko dito, mga kapatid. Sa inyo siguro, mahina yung signal ninyo. Hindi ako malinaw. Pero, okay naman yung malakas naman, Father. Sabi nila, malakas naman. Malakas daw. Okay? So, malakas daw yung signal natin ngayon. Okay? Malinaw naman, Father. So, lininaw natin, mga kapatid, no? So, makes us disorderly. Ang daming mga tao ngayon, naranasan natin kapag hindi natin, without repentance, the essence of the Christmas is repentance, mga kapatid. Maging disorder yung buhay natin. Walang kahulugan. Walang direksyon. Okay? Unstable. So, anong resulta nito? Unstable. Hindi tayo consistent. Pabago-bago yung isipan natin. Pabago-bago yung direksyon natin. Dahil nalilito po tayo.
intemperate. Ano tong intemperate? Lagi kang galit. Lagi kang nagmumura. Without a valid reason. Masungit. Lahat ng mga hindi maganda na mga salita. Hindi maganda na ugali ay nasa atin na. Intemperate. Sin makes us weary. So, puno ka na ng anxiety. Puno ka na ng depression. Puno ka na ng confusion. And makes our lives seem meaningless. No? Wala nang kabuluhan yung buhay. No? At dahil doon, marami sa atin ang nawalan ng pag-asa, nagpakamatay. No? Isa sa mga rason dyan, yung kasalanan natin. So, paano tayo mailigtas ni Kristo? When we go to Him, when we embrace Him, when we go to the sacrament, yan po ang isa lang. Lahat naman tayo makasalanan eh. Go to the sacrament po. Lalo na ngayon. No? Sin makes our lives seem meaningless. Ano pa? Sin torments us because our appetites constantly crave for satisfaction of our addictions. So ano? Anong gagawin ng matorture po tayo? Dahil yung appetites natin crave for satisfaction for our addiction. So addiction is slavery. So kung gusto mo ng sugal, no? Dami, no? At dahil doon, na torture ka na, nalibing ka na sa mga utang. Because of your appetites, constantly crave for satisfaction for our addiction. Kung addicted ka sa pornography, you will be not satisfied. So marami sa atin ngayon ay nabilanggo, hindi nila na-control because they long for satisfaction. Anong nangyari? Ng rape, no? Ng kanyang anak, ng rape sa kanyang sariling anak, ng rape sa sarili niyang pamangkin, ng rape ng minor de edad. No? At ngayon ay nandun na sa prisuhan. Sin torments us because our appetites constantly crave for the satisfaction of our addictions. So, yan po ang masamang dulot ng ating kasalanan when we continue to the state of sin, mga kapatid. So, ngayon, Pasko ngayon, dapat ay lalapit tayo ni Kristo, yung mga decoration natin, yung mga parol natin, yung mga Christmas tree natin, maganda yun. No? Pero kulang po yun. No? Dapat yung buhay natin ang unang kumukutitap. No? Unang maging liwanag. No? Ano yun? Ang liwanag ng inyong bahay. Pero ang dilim ng ugali mo. Ang dilim ng buhay mo. So yan ang kinakailangan natin. Let us all together receive the sacrament of confession po. Yan ang kinakailangan natin. Wala nang iba po. Okay? Maraming salamat sa mga star senders natin. Kanina din. Sa mga star senders natin kanina. Si Ate Remy Humawid Nido. Ipadala sa atin ng 100 stars. Si Sister Gladys, 200 stars. Salamat, Sister Gladys. Kanina pala, hindi po ako nakapasalamat sa mga star senders natin at magpasalamat ako ngayon. Okay? Kanina sa live natin, may nagpadala sa atin ng mga stars. So, pasalamat lang ako ha. Salamat po sa inyo.
Ah, ito po, nagpadala sa atin ng 1,000 stars, 2,000 stars yung pinadala nila. Si Ronita Pueyo, no, from Willis, Texas. So, salamat po, kapatid. And then, 2,000 stars. Si Sheila Bito, padala sa atin ng 200 stars. Si kapatid Margarita Pazuelo de la Cruz, lagi po ito, padala sa atin ng 150 stars. At si kapatid na Ami na Elga, 150 din. Salamat po. Si Sister Maria Marlen Cornopio, padala sa atin ng 100 stars. Si Sheila Gladys Pinili, 100 stars. Si kapatid na Janing, 50 stars, lagi ito. At si kapatid na Ron Mark Oda Panzamola, 50 stars. No? At si kapatid na Philly de Vera Novelio, padala sa atin ng 50 stars. At si lagi ito, si Lynn Tapaw, 50 stars. At si kapatid na Marcila Galiocanto, nagpadala sa ng 50 stars. Kanina din sa live natin, no? Si Maria Sarmiento, 200 stars. Si kapatid na LGN Besas Hayamo, 100 stars. At si kapatid na Ray Tignero, 100 stars. Si Sister Gladys Pinili, 100 stars. At si Berna Ibar Sabal, 50 stars. And then si Ryan Calvo, 50 stars. At si Eden Marentes Clemente, 50 stars. At si kapatid na Ruby Lee, 50 stars. At si kapatid na Army Pahrajes, nadala natin na 50 stars. At si Amina Ilga, 50 stars. Si Lynn Tampaw, 50 stars din. At kanina sa live natin, si kapatid na Mercy Alferez, salamat Sister Mercy, wala ng 45 stars. At si kapatid na Gina Guevara, wow, Merry Christmas, no? Ngayon lang tayo nakapagbalik sa live, mga kapatid, no? Padala sa atin 200 stars. At si Rowena Tupas, 100 stars. At si kapatid na Yang 100 stars. Si Lynn Tapaw, Sheila Bito, at si Gladys, 100 stars. At si Blizzell, 50 stars. At si Sister Imper, 50 stars. No? Si Army, 50 stars din. At si Chinevet, Sekretarya Emnes, no? Kidaghang paka-omisyon para sa katawan, Father. Maduog sa Ginoo, God is always good. Yes, always. At si Evelyn Pambi, nanood sa atin, napadala din natin ng 50 stars. So maraming salamat po sa inyong walang humpay. At mag-greet na lang tayo. Si Flory Almida, si Jurix Alob, si Ninita Alagaw, si Lita Paradela Lucas, B.E. Father, B.E. Pod, ug si Clifford Galamiton is watching. At si Vigil Quartiros, maayong gabi, Father. Si Vicky Limos Nero, Tabuada, nanood sa atin. Si Christina Soldi, si Ruby Nobleza, si Merly Magalio, si Sheila Love, nagpadala sa 300 stars. Salamat po. Father, I have a question. Si Carl Chua Alt, ano yung question mo? Stoneheart, Father, good evening. Can we do online confession? Hindi pa po yan na-approve. So, ano yung question mo, kapatid? Si Lini Hadukana, nanood sa atin. Si Lini Francisco Perez sa Belgium. Wow.
Salamat po. At si Maria Erlinda Jubilan Vega. Si Dimarts sa Oxtero. Thank you always, Patch, for your all you've done to me. Si Iba Bubier, si Maria Fe Chato. At si Lorena Giboni, watching from Panglao. Nora Rigel. Si Mila Paliro. Si AJ. Thank you always, Patch, for all you've done to me. Si Shepra Kamana. Si Ima Budjongan Arkay. Si Jima Batyosila Baro. Laing gabi, Father. Si Belen Francisco, si Edwin Dateles, nanood sa atin. Si Jean Lawian, ingat, Father. Si Jubil Maratas Flores, Father Darwin. Si Elmer Mabalud, si Rini Baltazar, si Ruli Lazarte, shoutout, Father. Si Tanang Davao, Macrohon, Southern Leyte. Si Victoria, nanood sa atin. Si Loridel, Tikong Corpus, nagpadala sa atin ng 100 stars. Mag-ask lang unta ko when ma-resume ang open. Bukas po, may Thursday to Friday lang yung open. Ma-resume January 2 na po. Watching from Digos, si Marlita Regidor Mendez. Si Mary Marjoy Salonga. Si Rosal Rosino, Lini, maayong gabi, Father, Hadukana, at si Dolores Paglumutan. Dili na ito makumplito ang 9 days na bina, tinuod ba? Di ko kuno makumplito, may grasya. Hindi yan totoo, kapatid. Wala tayong doktrina dyan. Si Marjorie Ann, nanood sa atin. Si Maria Catherine Riones. Si Babes Dizon. Si Luzil Brabante. Si Rowena Tongko, si 25, at si Carl Chua. Give me a verse where Jesus said, He is God. That's all. He is God. So, nandyan sa Matthew chapter 4, verse 10. Basahin natin, ha. So, ang pamagat nito, si Kristo ay tinukso ng demonyo. The temptation of Jesus. Basahin natin, ha, Matthew chapter 4 verse 7 to 10 siguro. Basahin natin, ha. Nang tinukso si Kristo. The temptation of Jesus. Anong yung sabi ni Kristo dito? Okay? Sa ano tayo? Atras tayo sa 4, Matthew chapter 4, 1 to 10, 2 to 8. So, basahin natin, ha? Ito yung sagot mo, kapatid. Parang Iglesia ni Cristo ito, kapatid natin, eh. Okay, basahin natin, ha. Uy, nag-lag. Okay, nandito. Sa Tagalog tayo. Yan din sa Tagalog, no? Tagalog ba ito? Good news translation. Okay, ito. Okay. Jesus answered. So, ang title nito, The Temptation of Jesus, The Test of Jesus of the Devil. And Jesus answered, so Matthew chapter 4, verse 7. And the scripture also says, do not put the Lord your God to test. Huwag mong tuksuhin yung Panginoon na yung Diyos. So, malinaw na si Kristo ay Diyos. No? Dahil ang dito ay si Kristo. At then, ito din, ang sinabi ni San Juan, John chapter 1, verse 1, the Word is, from the beginning, the Word is with God, and the Word was God, and the Word became flesh.
So, ang pulong ay, ang salita ay Diyos. Sino yung salita? Si Kristo. Okay? Si Carl Chua Arlt. Yan ang sagot natin. So, yan lang sa buo muna, ha? Fight Team Maria, tatak safety with a humble heart po. Sana may natutunan kayo kahit paano. So, si Mimic Byron Lim, thank you, Father. Nagbalik na Jod ang ako sugman tapos nagpa-deliverance sa imo. Uy, salamat sa Diyos. Salamat sa Diyos. So, yan lang sa muna, ha? Fight Team Maria, tatak safety with a humble heart po. God bless.